Good morning, mga kapatiran kong masigasig na nakatune in dito sa ating platform ng Jesus is Alive Global Online Prayer. Praise God! Ganon din sa ating mga butihing host, si Pastor Alan, Pastor Venus, Pastor Rene, Pastora Heidi, ganon din kay Pastor Gary at Pastora Rich. Magandang umaga sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Pasalamat tayo sa Panginoon sa kabutihan niya sa ating buhay. At ngayon, nandito na naman po ako muli para magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Ang aking isi-share sa inyo ay pinamagatan kong The Futility of Worldly Pursuits. Pero bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Amang banal, marami pong salamat sa iyo pong pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa iyo po, Panginoong pagmamahal sa amin, na sa amin po, Panginoon, na pag-worship ay tunay nga pong damang-dama namin ang iyong presensya. It's so good, O God, to be in your presence. At pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa aming pag-aaral na ito. Bigyan mo kami ng wisdom and knowledge upang maunawaan namin, Panginoon, ang mga katuruan. Gamitin mo lamang ako, Panginoong instrumento, ang aking bibig, ang aking boses, para maipahayag ang iyong leksyon, Panginoon. And let the anointing of the Holy Spirit flow through it, O God, para lalo namin, Panginoong, maunawaan. Dalangin din namin na patuloy mo kaming turuan, na kami maging hindi lamang tagapakinig ng iyong salita, bagkus ay tagagawa, para mabuhay kaming laging tagumpay, Panginoon, sa aming araw-araw na buhay. Maraming salamat po, O Diyos, at amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang nalalabi ng naming mga oras. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Napapansin ko talaga na ito talaga ang buhay. Generally, people, including some born-again Christians, mayroon ding mga Christians na kagaya din ng mga tao sa mundo, na we're always busy attending to our daily life, daily needs, pursuing their dreams for their future. At ang gusto ay para magkaroon ng maayos na trabaho. Diba? Nagsusumikap ang mga tao magkaroon ng maayos na trabaho. I-advance ang kanilang mga careers para lalo silang maging maayos, para maka-acquire ng wealth at makabili ng maayos na bahay, magandang sasakyan, makapag-invest para sa future, at magpakasaya, magliwaliw. No? So, yun ang pursuit ng tao sa mundong ito. Man is always seeking and pursuing everything that would give happiness and satisfaction to himself. Yan ang natural, normal na nangyayari. But if we only focus on worldly pursuits, we will not be completely happy and satisfied. For there is no lasting satisfaction, or there is no lasting gain sa mga worldly things na to. Wala ring spiritual gain. Gaya nga ng sabi ng Mark chapter 8 verse 36. Ang sabi ganun: sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Oo nga naman, kahit kung baga sa makamtan mo na ang lahat ng gusto mo, kagaya ni Solomon na nakamtan niya lahat ng gusto niya. Pero paano naman kung hindi naman natin bibigyan ng puwang ang ating spiritual na buhay? Mapapahamak lang ang ating sarili. Kaya napakahalaga na balansehin natin. Sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 7, for we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. So, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan ito, kaya wala rin tayong madadala anuman pag-alis natin dito, di ba? Wala eh. So, kung nakababad tayo sa mundo,
mga wealth, nagpupulso tayo, hinahanap natin, nagpapayaman tayo, gusto natin lahat kung anong mababagandang bagay na sa mundo. Pag namatay naman tayo, iiwanan lahat, hindi naman natin madadala yan. So there is more than that, na iyan ang dapat nating pagsikapin. At alam nyo, God is always testing us every day. At binigyan niya tayo ng kapangyarihang mamili, the freedom to make our own choice. At napakahalaga din naman, dahil binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataong mamili, na ikonsulta natin ang Diyos kapag namimili tayo para hindi tayo sumablay. Kasi kung sarili lang natin, minsan sablay Pero kapag kinukonsulta natin ang Diyos, mas maganda dahil nagkakaroon tayo ng direksyon. By the way, ano ba ang ibig sabihin nitong pursuit? Sa Hebrew pala, ang word ay radaf, R-A-D-A-P-H, na ang ibig sabihin, to seek and to chase something with great effort and energy. So, hanapin at habulin ang isang bagay ng may pagpupunyagi, talagang with great effort and energy. Okay, ang pag-aaralan natin dito ay tungkol kay Haring Solomon. Kilala naman natin si Haring Solomon na isa siya sa in fact, siya nga talaga ang pinakamayamang hari of all times noon. No? At punong-puno pa siya ng karunungan. He has everything he needs and he desire. Walang kulang, ang anumang gusto niya ay nakukuha niya. Subalit, ang kanyang sinulat sa Ecclesiastes chapter 2 ay marami siyang mga vanity na sinasabi. Basahin natin sa Ecclesiastes chapter 2 verses 9 to 11. Ito yung sabi ni Haring Solomon. Higit akong dinadakila kaysa sinumang haring nauna sa akin. Taglay ko pa rin ang aking karunungan. Wala akong ginusto na hindi ko nakuha. Wow. Tayo marami tayong gusto, hindi natin nakuha. Siya lahat ng gusto nakuha. Ginagawa ko ang lahat ng aking magugustuhan. Nalulugod ako sa aking mga ginagawa at iyon ang pinakagantimpala ng aking mga pagpapagal, ng aking pinagpaguran. Pagkatapos, inisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Biro mo si Haring Solomon, nasa kanya na ang lahat, pero hindi pa rin siya masaya. Dati, nung mahirap tayo, di ba? Iniisip natin, ako kung yumaman lang ako, magiging masayang-masaya na ako. But sad to say, hindi yun ang talagang kasiyahan. Sabi pa sa verse 20 to 21, same chapter, Ecclesiastes 2. Kaya nga, nanghihinayang ako pagkat ako ay nagpakapagod ng husto sa mundong ito. Lahat ng pinagpaguran ko ng tao ay pinamuhunan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw ay iba ang nagpakasaya sa kanyang mga pinagpaguran. Nakalungkot naman yun, Ikaw yung trabaho, ikaw nagpapakahirap, tapos iba ang nakinabang. Usually ganun ang nangyayari. Tuloy natin. Ito ay walang kabuluhan at ito ay hindi tama. So naranasan lahat yan ni Haring Solomon na siya ay mayaman, siya ay marunong, siya ay kinaiingitan pa nga ng iba. At pagdating doon sa verses 24 and 25 ng chapter 2 ng Ecclesiastes, sabi niya, ang mabuti pa sa tao'y kumain at uminom at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Alam kong ang lahat ng ito ay kaloob ng Diyos. Kung wala ang Diyos, sino pa ba ang makakakain o makakaranas ng kasiyahan? Ayun, na-realize niya na kung wala ang Diyos, hindi masarap kumain, hindi ka magkakaroon ng kasiyahan.
Kaya tingnan natin kung ano yung mga leksyon na matutuhan natin dito. Ang number 1 lesson na matutuhan natin dito sa ating mga binasa sa buhay ni Solomon, the emptiness of worldly pleasure. Meron talagang kahungkagan ang earthly pleasure. Ang mga makamundong kasiyahan ay talaga namang nakakahalina, di ba? Pag nakita mo sa TV, nakita mo sa internet, yung mga makamundong kasiyahan ay nakakahalina talaga. Subalit hindi rin ito makapagbibigay ng tunay na kasiyahan. Walang lasting joy. Sa halip ay kahungkagan, emptiness. Ewan ko ba kung nararanasan ninyo. Ako nararanasan ko to Na minsan nahuhumaling akong manood sa internet ng mga magagandang kung ano-ano dyan, mga palabas or whatever. Kasi nakakahalina nahuhumaling ako. Pero pagkatapos kong panoorin, parang hungkag ang buhay ko. Nagsisisi pa nga ako sabi, sayang pa yung oras na ginugol ko doon. Sana maraming bagay nang ginawa. Nag-pray na lang sana ako. Nagawa na lang sana ako ng Bible study. Kasi, mafe-feel mo talaga na empty rin ang puso mo. Wala rin naman. Yun sa mga worldly things na yun. So, gaya ng nangyari sa buhay ni Haring Solomon, his pursuit of happiness, his pursuit of wealth, and indulgence, lahat ng gusto niya, nakukuha niya, leave him unfulfilled. Kaya sa bandang huli ng buhay niya ay vanity ang sinasabi niya. Hindi siya naging masaya. So, ang kanyang karanasan, it teaches us that joy is not found in material satisfaction, but it is in the life control, centered on God. Diba? Nararanasan nyo rin yan. Nararanasan natin. Ako talaga naman na nakita ko yung katotohanan nito. Kahit na sa buhay kong naglingkod na ako sa Panginoon ng mahabang panahon. Pero mayroon pa rin akong mga karanasan na hindi talaga ako masaya. Kasi noong 2023, umuwi na ako para mag-for good. Dahil 2024, mag-70 na ako So, naka 9 months na ako sa Pilipinas. Pero, meron akong bahay. Okay na yung bahay ko. Karugtong pa ng bahay ng ate ko kasi binutasan namin ng pader. Wala akong problema. Meron akong 2 kondo. Meron akong building sa Akla na 3 stories. 6 na pinto yon, pero 3 pinto ang pinapaupahan ko. So kung tutuusin ay okay na ako. Magagawa ko na yung gusto ko. Magiging masaya na ako. Pero alam nyo mga kapatid, hindi ako masaya. Lagi kasi ako nananaginip. Pinapanaginipan kong meron daw akong back subject sa college. Ang major ko pa naman ay English. English language, English na ang aking bagsak. At pag ako ay nagigising, tinatanong ko yun sa Lord. Lord, talaga sabi ko. Kasi malimit ko. Noong una, hindi ko pinapansin. Pero nung sunod-sunod na, malimit na, nagtanong ako sa Lord. Lord, ano ba ang ibig sabihin ng back subject ko? At ang sabi sa akin ng Panginoon, yung back subject mo ay ang Gia Milan. Hindi mo pa tinapos, balikan mo. So, binalikan ko ang gawain dito. Sa Pilipinas, very comfortable. Kung yung comfort zone ko, very comfortable ang higaan ko, ang bahay ko, ang iniikutan ko, very comfortable. Dito sa Italia, ang mga Pilipino kasi dito ay nagre-rent ng bahay, mahal ang bahay, so nagsasama-sama. 5 kami sa bahay, ay maliit ang bahay. Alam niyo yung kwarto ko, isang kama lang siya, at pag ang kanyang haba, isang kama ang haba. Ang kanyang lapad, wala pang isang dip ako. Pag dumidip ako doon, hindi kumbaga naka pa yung aking 2 kamay sa pader. At ang aking mga gamit ay walang mapaglagyan na maayos. Nakasabit lang yan. Na ako pa naman yung taong masinop. Ayoko yung nakikita ko yung mga parang mga sampay dito, sampay doon. Gusto ko talaga maayos.
Pero wala akong paglalagyan. So, kaya sampay dito, sampay doon na nangyayari. Pero alam nyo, kahit ganun, masaya ako kasi alam ko na may gagawin ang Diyos dito sa Italia. Sumunod ako. Kaya yung emptiness ng worldly pursuits, when I pursue God's work, hindi na yung mga worldly, doon nagkaroon ng kasiyahan ng aking puso. Masaya ako, wala akong complaint. Kahit yung kasama ko sa bahay, siya yung nag-aano sa akin, nag-aalala para sa akin. Sabi ko, huwag mo akong alalahanin kasi adjustable naman ako eh. Pwede mo akong patirahin sa palasyo, pwede mo rin akong patirahin sa slum. I can adjust as long as I am following my Lord. As long as I want to give glory to my God. Pangalawa na leksyon, the limitations of human wisdom. Human wisdom, while valuable, is limitado ito at lumilipas din ito. Ang karunungan ni Haring Solomon ay hindi nahadlangan upang maranasan niya ang parehong kapalaran ng mga loko-loko o ng mga tanga, mga mangmang. Kasi ang mangmang namamatay. Kahit ang matalino, kahit gaano siya katalino, mamamatay din siya. So may kapareho din man ang ating kapalaran. Matalino tayo umangmang. Hindi mahadlangan ng ating katalinuhan na tayo ay huwag mamatay. So it reminds us that eternal significance is found not in our intellect, but in our reverence to God. Kaya let us revere God. Bigyan lagi natin ng kasiyahan ang Panginoon. Huwag yung ating sarili itaas, kundi ang Panginoon. Huwag tayo lagi nakatingin sa mundo, kundi sa Panginoon. At ang pangatlong leksyon na matutuhan natin dito, the vanity of labor without God. Kapag walang Panginoon, ay nako, ang trabaho ay parang walang saysay. Ang paggawa para sa sariling kapakanan ay maaring maging walang kabuluhang hangarin. Solomon's despair over his work that is not lasting, kasi hindi niya, alam niya ang hindi magpawalang hanggan ang trabaho niya. Kaya yung kanyang despair na hindi kasi lasting ang kanyang trabaho, it invites us to view our labor, para makita rin natin ang ating labor through the lens of eternity. Kasi wala kasing eternal na trabaho eh. So sa lens of eternity, ano bang mga pinaggagawa natin? It is important that we are working not for our glory, but for the glory of God and for its purpose. Habang may mga ginagawa tayo sa lupa, titingnan natin, ito ba ay may eternal value o yung mga trabaho ko ay hanggang pangmundo lang? Kapag ang mga trabaho natin ay hanggang pangmundo lang at walang eternal value, hungkag, you are just chasing the wind after the wind. So, kinakailangan na pag tayo ay nagtatrabaho, let us offer it all unto God. Let us not vain labor. Alam nyo, kahit nagtatrabaho tayo sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo din sa Italia, hirap-hirap ang mga trabaho dito. Pagod na pagod pa. Nakita ko to, pag ako'y pagod na sa aking trabaho, at minsan, ang trabaho kasi dito domestic, nakakasawa, sawang-sawa ka na. So, maglilinis ng bahay araw-araw, sawang-sawa ka na. Tapos, pagod na pagod ka pa, 3 oras, 4 na oras na nakatayo ka. Walang upuan yan, dire-diretso. So, pagka tiningnan mo as it is ganon, nakakapagod, nakakahina. But alam mo, laging nasa isip ko, yung Colossians chapter 3:23, pagka ganon. Nire-recite ko pa nga yun eh. Sabi ng Panginoon, whatever you do, do it with all your heart, not as unto men, but as unto God. Kaya iyon ang nakakapagbigay sa akin na nawawala yung pagod ko kasi sabi ko, Lord, ginagawa ko mga bagay na ito hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Para ikaw maluwalhati, Panginoon. So, let us find joy in our labor as we find God.
Kasi without God, vanity ang ating mga labor. Mapapagod at mapapagod lang talaga tayo sa kakatrabaho kung hindi kasama si Lord. Pero kung lagi mong sinasama si Lord, alam nyo, madaling mawala ang pagod. That's my experience. At sana ay maranasan nyo rin. Then let us find joy in God. True satisfaction comes from delighting in God. As we align our desire with God's will, we experience the fullness of joy that worldly pleasures cannot provide. Our greatest pleasure is found in glorifying God and being satisfied and fulfilled in Him. O diba talaga naman, kung hindi ka satisfied sa buhay mo, hungkag. Pero kapag sa Panginoon ka, kahit simple lang, mayroon talagang fulfillment and satisfaction. Naging issue itong mga nakaraan. Alam na alam ng lahat natin ang balitang ito nung mag-crash ang Air India. So dito more or less ma-illustrate yung chasing after the wind, chasing after worldly pursuit, no? Kasi nakita natin doon na may maraming pero dalawa lang banggitin ko, mayroong family na desire na mag-migrate sa London, pinaghirapan nila yon, hinintay nila yung mga papeles na yung mga requirements, sinabit nila, naghintay sila, and everything, pupunta siguro lahat ng gamit nila, dadali na nila doon para mag-migrate, pero sa isang iglap na wala. Yung isang piloto daw doon, yung co-pilot, bata pa pala yung co-pilot na yun. Something like 27 years old. And he was raised by a single mother. So, bago maging pilot yun, talagang pinag-aral siya ng nanay niya, pinaghirapan. Grabe siguro yung pagsisikap ng nanay niya. Hindi natin alam kung anong trabaho. Talagang pinagsikapan niya para mapag-graduate ang anak niya at magkaroon ng magandang kinabukasan. So, ito na ngayon, nagpapalipad na ng eroplano. It's the beginning of a more successful life, pero sa isang iglap na wala. Kaya ano ang ating matututuhan doon? Ito ay isa sa pinakamalungkot na istorya. Nakakasakit ng puso kung maalala mo kung ang mga biktima at ang mga mahal sa buhay ng mga biktima. Nakakalungkot, Dito ay ang isang masakit na paalaala kung paano ka-fragile ang buhay. It teaches us that no matter how high we rise, no matter how much we achieve, or how bright our future seems, everything in this world is temporary. Kaya nga, tigil-tigilan na natin ang worldly pursuit. Balansihin na natin ating buhay kasi, kamukha noon talagang nandoon na yung success, nandoon na yung pera, nandoon na yung everything. No? Sa buhay na ito, na-achieve mo na yung gusto mo. Lahat ay ready na, pero life is temporary. Biglang namatay, biglang nawala sila. Yung ating mga careers, yung success, possessions, even our very own life can vanish in an instant. What endures beyond the fleeting life is not our accomplishment. Kapag nawala na yung ating buhay, ang natitira doon, hindi yung ating mga accomplishment, nabura yun But the eternal legacy we build in faith, in love, and in righteousness. Tandaan natin ito Hindi yung mga success natin sa mundo ang maalaala ng mga tao pag tayo namatay. Ang maalaala ng mga tao ay yung eternal legacy natin kung paano ka nag-build ng faith. Kung paano ka nagmahal, minahal mo yung mga tao, tinulungan mo sila, kung paano ka naging righteous. Iyon ang maalaala ng mga tao. The pain of loss reminds us that to not place
all our hopes in the treasure of this world. Huwag nating ibigay ang lahat-lahat ng ating pag-asa, paningin sa treasure of this world. But let us focus on what truly matters. And what that truly matters? Our relationship with God, the good we do for others, and the eternal treasures we store in heaven. Yan, tatandaan natin ha. Na hindi tayo nakafocus lang sa treasures of this world. Huwag dito. Kasi may sinasabi ang Bible dito eh. Gusto kong basahin yung sinasabi ng Bible dito. Matthew chapter 6 verses 9 to 21. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Yan. Kaya huwag tayo mag-impok dito sa langit, tayo mag-impok. Kasi mawawala eh. Kamukha niyan. Nag-impok na. Lahat ginawa. Isang iglap lang na namatay. Hindi na niya enjoy yung kanyang mga pinaghirapan. Hindi na nila na-enjoy yung kanilang mga pinagsikapan. So, let us not focus on these things, these worldly things, but let us focus on our relationship with God. Let us focus on the good we do for others, and let us focus on the eternal treasure that we store in heaven. We are often so driven to succeed. Talaga naman, di ba? To make our families proud, to climb higher. But let us never forget to build a life grounded in spiritual purpose. Yun ang sinasabi kong kailangan balansin natin. Grounded in spiritual purpose. Earthly glory fades. Ang mga earthly glory na yan na nawawala yan. But God's love endures forever. In our moments of triumph and in our seasons of loss, God remains our only true anchor. Diba tama? Kapag sa ating tagumpay at sa ating talo, ang Diyos lang talaga ang ating mapanghahawakan. He is our anchor. Wala nang iba. Kaya mga kapatid, itong aking isi-share sa inyo ay sana ay may napulot kayo. At i-conclude ko ito sa nabasa ko tungkol kay Alexander the Great. Diba si Alexander the Great is a famous general na he's from Macedonia. He's a Greek, no? At ang dami niya na-conquer nung panahon niya. Batang-bata pa siya nagsimula, no? Ang dami niya nang na-conquer. Conquered. Natalo pa nga niya si Darius sa Persia, eh. Conquered Egypt, yung marami siyang karating po na conquered, malaki ang kanyang scope. At bago daw siya mamatay, ayon sa nakasulat sa internet, may kinausap na yung kanyang general at meron siyang 3 hiling kapag siya ay ililibing. Ang sabi daw niya, gusto daw niya yung magpasan ng kanyang coffin ay mga best doctors. Yun, best doctors. Bakit? Para i-demonstrate na in the face of death, even the best doctors in the world have no power to heal. Yan. Talaga namang papakita niya sa buong mundo na kapag ikaw ay ikaw ay patay na, no? Wala, kahit best pa yung doktor, best of the best, ay wala na talaga silang magagawa. Pangalawa, gusto niya na pag sila ay papunta na doon sa cemetery,
yung magpo-prosesyon sa cemetery, yung kanyang mga kayamanan gusto niya na ikalat sa daan. The wealth he has accumulated should be scattered along the procession to the cemetery. Wow, siguro kung nandun tayo, nag-agawan tayo. Pulutin, pero nakakaya, may bantay. Para ano? So that everybody daw will see that material wealth acquired on earth remains on earth. Kasi hindi nga naman niya madala sa kanyang kabaong, hindi niya madala sa kanyang kamatayan. Kaya vanity na pursue tayo ng mga worldly wealth. Pagkamatay natin, hindi naman natin madadala. Mas maganda, i-enjoy natin yung ating mga pinagpaguran. Pero huwag na natin impukin at mawawala lang naman. Pangatlo, gusto niya na yung kanyang gusto niya butasan yung coffin at ilabas ang kanyang mga kamay na nakahang lang doon. Kasi sabi niya, gusto daw niya makita ng mga tao, gusto niya maintindihan ng mga tao na we come into this world empty-handed, walang dala. And we leave this world also empty-handed, without nothing. Di ba kagaya ng sinabi ni Job? Naked I come into this world, and naked shall I return. So talaga namang wala rin tayong madadala. So, napakaganda nung kanyang last wish na ito at sana ay nakuha ito ng maraming tao at na-realize nila at natutunan that we do not take to our grave any material wealth. Although our good deeds can be our traveler's checks, time is our most precious treasure. Ayan. Bakit? Because it is very limited. Pag nawala yung time niya, hindi na niya mababalik bukas. We can produce more wealth, but we cannot produce more time. When we give someone our time, we actually give a portion of our life that we will never take back. Our time is our life. So, brothers and sisters, the best gift that we can give to our loved ones is our time. Alam niyo ba yon? Baka naman wala ng time. Kasi habang kakain, so sa dati nagkukwentuhan pa, ay naku, kanya-kanyang cellphone na. Pagtapos ng kain, kanya-kanyang kwarto, nagsi-cellphone na. Dati nagkukwentuhan pa. Give time to our loved ones. Isang tabi mo na yung cellphone na yan. Nakakahinder yan sa banding ng mga tao. May God grant us plenty of time, and may we have the wisdom to give it away so that we can live, we can love, and we can die in peace. Amen? Tayo'y manalangin. Lord Jesus, lead us to a deeper understanding of the futility of chasing worldly pursuit, for it is just like chasing after the wind. Lord, teach us, O God, and help us for us to anchor our lives in you, finding you, our God, na ang aming hinahanap sa mundong ito, the ultimate pleasure and satisfaction ay sa iyo lamang namin matatagpuan, O Diyos. Kaya Lord, loobin mo po, Panginoon, na mapagtagumpayan namin ang mga makamundong bagay na umaakay sa amin upang dayain at maging sunod-sunuran kami sa mga gawaing makamundo at uunahin pa namin ang mga gawaing makamundo kaysa gawain ng Diyos. Lord, liberate us from this. Lalo na po, Panginoon, ngayon ang mga cellphones, ang mga games, Panginoon, ang mga kwento-kwento, Lord, na talaga naman, Panginoong, nakaka-addict, O Lord God. Kahit mga Christians, Lord, ay nakaka-addict. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na ma-overcome ang mga bagay na ito upang hindi masayang ang mga oras na dapat naming igugugol sa pananalangin, sa pagbabasa ng iyong salita, sa pagpa-praise and worship. Lord, break every works of darkness upon our lives, O God, that hinders us to be obedient to your call. In the name of Jesus.
Pagpalain mo po ang aking mga kapatid na nakakarinig ngayon. Nawa, Panginoon, bawat isa sa amin, kaming lahat, ay tunay nga pong maging balanse ang aming buhay, Panginoon. That we will not be chasing the wind, O God, but that whatever we do, whether we eat or drink, we will give God the glory. And we will enjoy the blessings of the Lord, O God. We will give the love that we have from you. We will give it to our loved ones also. And especially that we will give them our time. Thank you, Lord, at amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang aming nalalabing oras. Gabayan mo po kaming lahat sa amin pong pakikiisa sa pananalangin. Naggagabayan kami ng aming host, Panginoon. It is really high time for us to be very prayerful during this time like this, O God, na magulong-magulo na po ang mundo, lalo na sa Israel. So, Father, we just entrust everything into your care. We thank you and we bless you for all these things. We pray in Jesus' name. Amen. God bless everyone and tuloy tayo sa ating pananalangin. Bye-bye.